evening, RCMI. Ayan, kamusta po ang inyong linggo? Ilang araw na lang, Christmas na, no? Ilang araw na lang, New Year na. Pero, kapatid, kamusta ka? Kamusta yung puso mo ngayon? Sa year na ito, pansin natin, no? Ang daming challenges. Be it finances, sa physical body mo, sa work, ang daming challenges. Pero tingnan mo, nakatayo ka pa rin ngayon. Nakatayo ka pa rin ngayon. Laging gumagawa si Lord ng way para sa atin. Amen ba tayo doon? Amen. So kapatid, kayong mga nasa bahay, tayo pong lahat ay tumayo at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Wala kang katulad.
Ikaw ang maghari, Jesus. Continue to praise you, Lord, this evening. Hallelujah, Jesus. Caught up in your presence, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to live. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where it started. I open up my heart to you. I'm caught up, oh, I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet, caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Oh, I just want you. Nothing else. Nothing else.
Show me who you are and fill me with your love and lead me in your love to those around me. Hallelujah. Thank you, Lord. This is our prayer, Lord Jesus. We want to build our life with you. We want you, Lord, to change us, continuously change us, Lord God. There are times, Lord, we do things on our own. But God, we always come back to you. As we open our hearts today, we receive your correction. We receive your instruction, Lord. Take us into a deeper level of relationship with you, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for your love to us. We glorify your name. Be glorified in our lives, Lord Jesus. We ask this in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Alright, good evening po sa inyo lahat at Merry Christmas po sa ating lahat. Talagang 12 days before Christmas. Napakabilis na po ng araw ng mga kapatid namin at mga minamahal namin sa oras na to. Talagang days fast, talagang so quick, napakabilis po na dumadaan sa atin. At it's good to recognize that it is the month of a celebration, month of na kung saan ay pwede natin sambahin at pasalamatan ng ating Panginoon. So before we give our offering, let me encourage you po sa ating pong pagbibigay sa Matthew chapter 2, verse 10 to 11. Tingnan po natin. Sabi po ng verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So, dito pa lang po gusto ko kayong i-prepare na kung saan po days past. Talagang kanina, sinabi ko nga po kanina na 12 days before Christmas, talaga napakabilis na po yan. At lahat na po tayo ay probably busy for preparing gifts and something that we can share to others. Alam ko po yan na nagpe-prepare tayo. It's good to recognize itong month na to dahil itong month na to ay month of giving, month of love, month of sharing. As kagaya nga po dito sa text po natin ng Matthew chapter 2, na kung saan mayroong magi po na kung saan after they saw the star, they were overjoyed, sobrang masaya. At sa kasiyahan nila, alam naman natin itong kwento na to, sa kasiyahan nila, they brought something which is precious, which is sabihin natin talagang important, which is of value, mayroong value po sa kanila. Kaya nga, gifts of gold, frankincense, and myrrh. So sa atin po, before we give our offering, don't forget po na as we celebrate Christmas, hindi po natin sineselebrate to for our family only or for our friends. Pero sineselebrate po natin to because of our respect, our love, our worship to our living God. So don't forget po, huwag natin kalimutan ating mga tithes and our offering, our giving to God, kapatid, yung para sa Diyos, yung para sa tao, ay para sa tao. Yung para sa pamilya natin ay para sa pamilya natin. Pero yung para sa Diyos ay para po sa Diyos. So, let's as always be generous in giving. Patuloy po tayo magbigay sa ating Panginoon. Let us pray. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po, Panginoong Diyos, Lord God, sa mga opportunities to worship you, to honor you, to give you what is due to you, Lord God. And today and tonight, Lord God, as we give our offering, may you continually receive this, Lord God, and be of good heart, Lord God, to receive our offering, Lord God, tonight. Salamat sa mga pagkakataon na kung saan patuloy kami nakakapagbigay at gamitin mo to para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo magbigay sa ating Panginoon. So, today's
topic, patuloy po natin tinatopic po itong month po ng December. Napakaganda po patungkol po sa intensified life. Na kung saan po talaga, no, ngayong December pa lang po, no, pinasisimulan na po yung ating pong vision. Sabi natin, paano yung pwede natin daanan, yung ating journey for the whole year ng 2024. Pero nandito pa rin po tayo sa 2023. Pero it's good to recognize na itong life na meron tayo, we need to intensify. Kailangan pa natin palakasin. Kailangan pa natin itong bigyan ng importance at bigyan ng karapat-dapat na kung saan maluluwalhati ang Diyos. And tonight's topic, napakaganda po mga kapatid. Ang topic po natin ngayong gabi is all about fear God, not men. So when we come to the subject of fear God, the Bible speaks of fear of the Lord in Psalm 295 verses. The scripture speaks of men fearing God, His name, His law, or His word. Kumbaga dito sa mga verses na mababasa natin sa Bible, makikita natin itong mga tao na to, they fear God. Ang tindi ng kanilang respeto, ang tindi ng kanilang worship, ng kanilang honor sa ating Diyos na buhay, sa pangalan ng ating Panginoon, sa kautusan ng ating Diyos, at sa kanyang salita. So in the Old Testament, there are 235 references to the fear of God. Could you imagine 235? Ang laki, no? So in the New Testament, there are 43 references to the fear of God, which is reference to mass love for God. Ibig sabihin, itong 43 na to ay patungkol po na kung saan ipinapakita ang pag-ibig ng tao sa Diyos. Kung paano ka-importante ang Diyos sa tao. Kung paano ba pinapalagaan ng tao ang Diyos. Yun na, sa atin po, so mapasok dito yung Matthew 6:33, of course. No? Seek first His kingdom, His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa ating kapatid, ganun din, no? Maraming tinuturo po ang Diyos sa atin. And of course, from Genesis to Revelation, the Bible proclaims that the fear of the Lord brings honor and long life as part of God's blessing to His people. Nagdadala daw yung pagkatakot sa Diyos, yung honor sa Diyos. Nagdadala daw ito ng honor, ng integrity. Nagdadala ito ng habang buhay sa isang tao. So, ibig sabihin may benefits, kapatid. No? So, however, those people who reject the fear of the Lord will end up in ways of life of misery and purposelessness. Ibig sabihin, kapatid, meron ding epekto kapag yung tao ay walang tao sa Diyos. Yung baga, topo-topo, barega, bahala na ang buhay ko, gawin ko to, gawin ko to, gawin ko yung masama, gawin ko yung gusto ko. At the end of that, meron din pong result na hindi maganda. So the fear of God is the major response regarding our attitude towards God, His Word, His law, and His name. So tonight's topic po, pag-aaralan natin ang pagganda. Isang verse na po yung itatakal natin. No? Proverbs 19 verse 23. So if you have your Bible, you can open po yung Bible or samahan niyo po ako. You can read with me. Ito po sa verse na to. So Proverbs 19 verse 23. So when the verse 23 says, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content untouched by trouble. Ang ganda na ito, grabe na. The fear of the Lord leads life. Na nagbibigay doon ng buhay. Nagdirect ito sa tunay na buhay. Then one rests content untouched by trouble. Ang salita ng Diyos, o Tagalog Contemporary Bible, sa Tagalog naman po, tignan po natin. Ang sabi nito, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng mahabang buhay. Kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. Ibig sabihin, yung pagkatakot mo sa Diyos, magdudulot ito ng mahabang buhay. Kawikaan 19:23 na magandang balita, Biblia naman na version. Sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Grabe. So automatic, kapatid, pag respeto natin ang ating Panginoon, ginalang natin ang ating Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, automatic ito, nagbibigay ito ng buhay. Life within us, spiritually and physically, in all aspect of our lives. So, bibigay ito ng magandang kinang sa buhay natin. Saan ka pa? Ang ganda, kapatid. Ang gawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang gumagawa daw nito, ang sumusunod, ang gumagala at sumusunod sa ating Panginoon ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. So automatic, kapatid, meron na agad na
blessing. At balikan natin kapatid, bigyan ko lang kayo ng overview about Proverbs. Ang Proverbs po makikita naman natin ay kung saan ay binigyan ng halaga ng manunulat. According of course ang Proverbs ay may mga ang nagsulat nito ay si Solomon at may mga bagay din sumulat na kung saan ay patungkol po sa kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos. Fear of the Lord is mentioned 14 times in the book of Proverbs. So 14 times, kapatid, pag binasa mo ang book of Proverbs, 14 times, inuulit-ulit ang fear of the Lord, pagkatakot sa Diyos, pagrespeto sa Diyos na buhay. Bigyan ng halaga ang Diyos na buhay. So, life naman, at the same time, was mentioned 46 times in the book of Proverbs. So, yung buhay naman, pag pinag-usapan natin, pag binasa mo sa book of Proverbs, it was mentioned 46 times in the book of Proverbs. 46, ang dami, no? So, ibig sabihin, binibigyan din ng halaga yung isang tao, binibigyan ng halaga yung tinatawag na buhay sa isang tao. Pahalagahan mo yung buhay na meron tayo. Huwag mong sirain. Huwag mong hayaan lang na mawala. At para makita mo yung tunay na buhay, nagsisimula ito sa pagkakaroon ng fear of the Lord. So we have heard many teachings on the love of God. Ang dami na natin narinig na patungkol sa teaching about the love of God, no? At kung saan yung pag-ibig ng Diyos talaga ay hindi magmamaliw. But too little or nothing about the fear of God. Ang liit at sobrang kukunti lang ang ating mga narinig patungkol sa pagkatakot sa Diyos. So we love God, but we also need to fear Him according to the Bible. We love God, mahal natin ang Diyos na buhay. Mahal natin siya, pero of course, kailangan din natin siyang katakutan. Bigyan ng takot ang Diyos na buhay. It goes hand in hand. Ano yan parang left, right, no? Na step natin. So, yung love of God, no? Love God, and yung right step, at yung susunod na step natin, left step natin, is the fear of God. Parehas dapat ito. Magkasama ito, hindi pwedeng paghiwalayin. Ganda po, no? So, ano ba? The essential aspect of our relationship with God is to worship Him, love Him, and fear Him. Wow, tatlong bagay. Worship Him, love Him, and fear Him. Fear goes hand in hand with love. So love prompts us to do what pleases God. Yung pag-ibig kasi, ito yung nagtutulak sa atin para lalo natin luwalhatiin ang ating Panginoon. Bigyan at parangalan ng ating Panginoon. And fear naman, the fear of God, prompts us to refrain from what displeases God. So, yung fear of God, yung pagkatakot sa Diyos, ito naman yung isang bagay na kung saan nag-refrain sa atin, ito yung nagbablock sa atin para hindi mabigyan ng parangal ng ating Panginoon. So ano ibig sabihin nito? Prompt means being ready and quick to act. Laging ready tayo kumilos sa ating mga bagay. So, question kapatid, what is the fear of the Lord? Yan, pag-usapan natin ngayong gabi na to. What is the fear of the Lord? Ano nga ba? Alam niyo kung pag-usapan natin ang mundo, kapatid, no? Parang very little na lang o kakaunti na lang talaga yung taong may takot sa Diyos. Both believer and unbelievers, sabi natin. Yung Christian and non-Christian, we're doing the same thing. Maggugulat ka na lang. Kristiyano, parang sa ginagawa din ng hindi Christian. Yung sumasamba sa Diyos, yung may relationship with the Lord, the same thing din, ginagawa din ng taong wala rin relationship sa Lord. Bakit po? May mga life of compromising. No? Sometimes we compromise at ang dami mga kompromiso na nangyayari sa mundo. At sobrang dami, kapatid. At alam po natin yan. Sometimes and oftentimes, nakakaranas po ang bawat isa. Now, let us study what is fear. What is the fear of the Lord? Balikan ko lang muna, what fear? No? Kunin na natin muna yung angle ng fear. So, fear means dread, fright, alarm, panic, terror, anxiety, no? Or sabi natin, a strong feeling or painful agitation. Kasi sabi natin, agitation, tension, and distress in the presence or anticipation of danger. According po sa dictionary. No? Ibig sabihin, itong mga bagay na ito, yung fear pa lang, ang dami ng meaning na negative. So pag sinabi natin fear to, negative to. Negative po isa-isa ko. Yung fear daw is the most general term. It implies anxiety and usually loss of courage. Ibig sabihin, pag may fear ka, nawawala yung tapang mo. Automatic, ganun kasimple. No? Tapang, takot ako, nawawala yung tapang is fear. Dread naman, dread meaning as the idea of intense
hesitancy to face or meet a person or situation and suggest dislike as well as anxiety. Ganon din. Meron siyang idea, meron siyang intense hesitancy, meron siyang hesitation na tignan itong tao na to o kausapin itong tao na to o i-meet itong tao na to. Yung sabihin talagang gano'n, may dread, no? Isang bagay na hindi maganda sa kanya. Ano pa? Yung fright naman, meaning ng fright implies the shock of sudden and startling fear. Shock of sudden startling fear. Ibig sabihin, nabigla ka, uy, nabigla ka, ano to, tapos wala na, hindi ka na makagalaw. So, ibig sabihin, yung shock of sudden, merong biglang nangyari. Pwede catastrophe, pwede trahedya, sabihin natin, nagkaroon ka ng fright, you are frightened. Ano ba? The meaning of alarm suggests a sudden and intense awareness of immediate danger. Yung ikaw tanong alarm naman, yung meaning ng alarm, nung alam mo merong kapahamakan na darating, may danger na darating. So ikaw, huwag tayo pumunta dyan, delikado yan. So, parang kumbaga, may sunog. Teka, parang gano'n. So, alarm. Ano ba? The meaning naman ng panic implies unreasoning and overmastering fear causing hysterical activity, panic, no? Wow! Alam niyo yung panic, di ba? Kapag merong lindol, di ba? Kapag may lindol, malakas talaga panic. So lahat to ay part ng fear. Part ito, grabe, no? Pag tinignan natin isang word lang to, pero ang daming kamay, ang daming galamay. At maaaring isa tayo dito, meron tayo, no? Ramdam natin to, na-experience natin. Ano ba? Last, terror. The other term for fear is terror. Implies the most extreme degree of fear. Yung terror, alam mo na, di ba? Ginagamit ito, yung word na terror, ginagamit ito sa mga enemy. Or sa present time natin, terrorist. Attack. Noon ako sa may attack at ikaw mismo you're in terror. You are terrified. Kumbaga parang facing ng army ng Philistine at ng army ng Israel. Like David at Goliath, parang gano'n yung facing. No? Tapos you're in terror. Ay, yung laki ng kalaban, hindi namin kaya to. So, terror. So, pag inuusapan natin, lahat ito ay kasama sa salitang fear na may iba-ibang mga meaning. So, kung you imagine, kapatid, akala mo lang wala ka, pero meron. Pag tinignan natin, some part of our lives nagkaroon ka nito. So, these are all negative impact, negative traits, o sabihin natin negative things na pwedeng na-acquire o maranasan ng isang tao. Now, going back sa topic natin, yung tinatawag na fear of the Lord. Yan. So ano ba yung fear of the Lord, mga kapatid? Ang ganda nito. Fear is negative, pero fear of the Lord, we can say is not a negative sense, but meron tong benefits sa atin. Yan o, may pag-uusapan natin. No? Yung fear, somehow, yung word, negative impact. Magkaroon ka ng the protection ito dahil takot ka, hindi pupunta sa danger. Pero itong fear of the Lord, iba ang response niya. It is the affectionate reverence. Ibig sabihin, ito yung matinding respeto mo sa Diyos. Matinding pagbibigay mo ng importansya sa isang Diyos na buhay. Talagang gusto mo siyang bigyan ng parangal, kapatid. Ang tawag doon, fear of the Lord. Grabe. So, by which the child of God bends himself humbly and carefully to his Father's law. Kumbaga itong tao na ito may fear of the Lord, isang bagay na kung sobrang nagsasabit sa panawagan ng kanyang Ama. Sobrang nagpapakumbaba, sobrang sumusunod at ayaw niyang bigyan ng isang bagay na hindi mapaparangalan ng kanyang Ama. Ang tawag po doon ay fear of the Lord. So in the context in which it is used by Solomon, ito po sa pinag-aaralan natin sa Proverbs, according to commentary, has been replaced with reverence, awe, and great respect. Yung fear of the Lord, napalitan, according sa mga pinakamalalim na meaning, has been replaced with reverence. Ang matinding pagsamba, matinding pagrespeto sa Diyos na buhay. So the writer of this book is clearly saying that we are to have a deep reverence and respect for the Lord. Kapatid, bilang isang anak ng Diyos, dapat hindi nawawala sa atin yung respeto, yung fear of the Lord. The moment na nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, teka lang, fear of the Lord. The moment na nag-iisip ka pa lang na hindi maganda sa church, fear of the Lord. The moment na nag-iisip ka pa lang na hindi maganda sa magulang mo, fear of the Lord. The moment na nag-iisip ka pa lang sa lahat ng kapwa natin at maging sa Diyos o sa anumang mga bagay na nakakaranas sa atin,
fear of the Lord. Dapat puwapasok sa atin yung pagkatakot. Ito yung magbabantay sa atin para hindi tayo malaglag at pahulog sa buhay o sa mga problema at lalong-lalo na sa danger of falling away from the Lord. Yung bang pagtalikod sa Diyos. Bisan, kapatid, kaya maraming tumatalikod sa Diyos dahil nakalimutan nila yung tinatawag na fear of the Lord. Nakakalimutan nila, they take it for granted ang Diyos na buhay. Yung mercy, yung grace, baliwala na sa kanila. Yung salvation, the blood of Christ, yung lahat ang ginawa ng Diyos na baliwala sa kanila. Nawala. Pero it will all go back or boils down again sa word ng fear of the Lord. Kaya today's topic, napakaganda kapatid. No? So the writer of this book is clearly saying that we have to have a deep reverence and respect for the Lord. We are to be in awe and humbled by His presence. So Philippians chapter 3, chapter 2, verse 13, basahin po natin ang ganda. Sabi niya, for it is God who works in you to will and to act to fulfill His good purpose. Sabi ng bagong tipan sa Filipino Standard Version, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. So, ibig sabihin, yung Diyos na tinanggap natin sa buhay natin, meron siyang magandang layunin sa atin. Kaya kapatid, hindi mahirap gumawa ng mabuti. Hindi mahirap sumunod sa Diyos. Hindi mahirap mag-worship kay Lord. Hindi mahirap magbigay kay Lord. Hindi mahirap surrender ng buhay kay Lord. Hindi mahirap humingi ng tawad sa Diyos. O kahit sino man sa paligid natin, kapag bakit? It is the will of God. Ang ganda sabi niya dito, no, upang naisin ninyo, sapagat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, upang naisin ninyo at gawin ang kanyang mabuting layunin. Wow, ang ganda, no? So, balikan natin kapatid. Sino ba? Gusto ko lang bigyan ko yun ng konting idea about fear of the Lord. Sino ba yung mga tao or some people in the Bible who fear the Lord? Para magkaroon tayo ng idea. So, number 1, Noah, in preparing the Ark of God. Si Noah, alam na natin, di ba? Na kung saan talagang God is going to judge the whole world dahil sa corruption or because of sobrang, sabi natin, sin. Sobrang grievous yung sin na meron sila. Pero sabi ng Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, in holy fear, fear of the Lord, built an ark to save his family. So by his faith, he condemned the world and became heir of righteousness that is in keeping with faith. Ibig sabihin, kapatid, in holy fear, yung patinding pagkatakot, kahit hindi niya alam kung paano gumawa ng ark, wala siyang picture about ark, wala siyang anything at paano gagawin about ark, pero meron lang siyang Diyos na buhay na narinig at ang sabi sa kanya, Noah, build an ark dahil I am going to destroy the earth because through water. Kumbaga, sobra na yung lalim ng kasalanan ng sanlibutan at kailangan niya nang tapusin. Ang galing, in holy fear. Sino ba? Abraham. Yeah, syempre, kapatid. Kilala natin si Father Abraham. Abraham tested in the offering of his son Isaac. Alam na po natin, nag-iisa lang ang kanyang anak at he was about to offer his son to God as a sacrifice. At sabi ng Genesis chapter 22 verse 12, tingnan niyo po, sabi dito, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me, your son, your only son. Grabe, nagsalita ang ating Panginoon. Nagsalita ang Diyos na makapangyarihan. Nung he was about to slay Isaac in his hand, no, yung talaga papatay niya na, itatarak niya na yung kutsilyo sa katawan ng kanyang anak na si Isaac at doon niya narinig yung boses ng ating Panginoon. Do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God. Grabe. Kapatid, ito lang ay ilang mga tao. Sino pa? Banggitin natin, si Job. Kilala natin si Job. At si Job, most of the time, ayaw nating, sabi natin, makaranas ng experience si Job. Pero, grabe naman, di ba? Panalong-panalo naman yung kanyang paglilingkod, yung kanyang worship life sa ating Panginoon. Kaya Job, according to the testimony of Satan, Job chapter 1 verse 8, sabi dito,
And then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Grabe. Siguro, kung meron man ako kukunin, yun din ang gusto ko. A man who fears God and shuns evil. Ibig sabihin, napakalayo. Nilalayuan niya ang kasamaan. Mga bagay na alam niya makaka-offend sa Diyos, hindi niya ginagawa. He offers sacrifices. He offers his worship to God. Every day, kasama po para po sa kanyang pamilya, para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Could you imagine, kapatid mo? A man who fears God and shuns evil. Jonah, sino nakakilala kay Jonah? Sinabi niya, nung nandun sa mga sa children ministry natin, si Jonah, kinain daw ng balyena. Parang gano'n, no? So during the storm, Jonah chapter 1 verse 9, alam na po natin. So to cut it short, sabi ng verse 9, so he said to them, I am a Hebrew. I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and dry land. Ito na yung kung saan sumakay siya, tumatakas sa ating Panginoon, sumakay siya sa barko, at si Lord nagpadala ng napakalakas na strong wind. At ako di sa Bible scholar, it was a strong storm na kung saan talagang evacuated yung barko na sinasakyan nila. Na out of the time, nagtapo na sila ng mga gamit, tinapon nila, tapos yung mga kasama nila, isumamba na sa Diyos na buhay. Si Jonah naman nasa ilalim, natutulog, ginising, ng isa sa mga nakasakay, ito ba, tumawag sa Diyos para maligtas tayo. At doon na nagsalita si Jonah. Sabi niya, itapon niyo ako sa dagat. At ito, at magiging kalmado ang dagat at tatahimik ang paligid. Sabi niya, ayaw, hindi pa rin sumunod. Ito mga tao na to, they try pa rin ang kanilang mga gagawa, they try it so hard, but at the end, sabi nila, Lord, wag mong gawing guilty kami sa buhay na gagawin namin dito sa tao na to. At itinapon nila, and then suddenly, it died out. Nagkaroon ng pagkalma ang tubig at ang buong paligid. Ang ganda kapatid, no? A man of fear God. Sa New Testament naman, maraming mga man of God, pero kuha lang ng isa. Si Cornelius. Yan. Who revered God with all his house. Ito matindi. So Cornelius, kasama ng buong household nila, they fear the Lord, they worship the Lord. Kapatid, no? Even though sabihin natin, hindi siya kasama, sabihin natin sa clan of Israel, pero ganoon na lang yung kanyang heart. He was so devoted to God. At talagang ibinigay niya kanyang buhay kasama ng kanyang pamilya. Sa Acts chapter 10 verse 2, he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Wow, grabe. So these are just some of the men of God from Old Testament to New Testament na nagpo-possess ng tinatawag ng fear of the Lord. So kapatid, ano ka na ba? Ready ka na ba? Na kailangan o convinced ka na ba na kailangan magkaroon tayo ng matinding pagkatapos sa Diyos? There are some quotation on fear of the Lord. So let me just encourage you with this quotation. So sabi na according to John Calvin, nothing is more powerful to overcome temptation than the fear of God. So ibig sabihin, if you want to overcome temptation, you need to have number one, fear of the Lord. Ayaw na ayaw kong saktan ang aking Diyos. Hindi ko itong gagawin. So just like Joseph. Nung niyayakap siya ng asawa ni Potiphar, sabi niya, I cannot do such a wicked thing to my God. Grabe. Ganun na lang yung tingin niya sa temptation. According to John Murray, the fear of God is the soul of godliness. No, the fear of God is the soul of godliness. Kaluluwa ng pagiging makadiyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay kaluluwa ng pagiging makadiyos. Kapatid, gusto mo maging makadiyos? You need to have a fear of God. Magkaroon ka ng takot. Matakot ka naman. Sa mga nanonood po natin, sabi mo nga, kung may kasama ka dyan, kaliwa kanan mo, matakot ka sa Diyos. Sabi mo nga, matakot ka sa Diyos. Diba? Fear the Lord, kapatid. Baka naman sobrang nag-i-enjoy ka na sa kasalanan. Sobrang mo nang ine-enjoy yung unforgiveness. Sobra ka na nag-enjoy sa mga leisure of life, sa pleasure of life. Pero nakalimutan mo na ang Diyos. Have fear. And love the Lord, kapatid. Yun ang importante sa buhay natin. Have fear. Hallelujah. According po sa kay A.W. Tozer,
So no one can know the true grace of God who has not first known the fear of God. Wala daw na tao na makakaunawa o makakakilala sa tinatawag na true grace of God, grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos, kung hindi siya nagkaroon muna o nakilala niya o naintindihan niya ang tinatawag na pagkatakot sa Diyos na buhay. So doon nagsisimula. Pagka may takot ka sa Diyos, kapatid, everything will just follow. Magugulat ka, mababantayan mo ang sarili mo, hindi ka lalayo kay Lord. Hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong makakasakit sa Kanya at makakasakit sa kapwa-tao. Lalong-lalo na sa Kanya mga anak niya, sa Kanyang hinirang. So, anong kailangan natin? Now, there are benefits. Pag-usapan natin ngayon. Pagka meron kang fear of the Lord, there are some benefits. Merong benepisyo, kapatid. Kala nyo, wala lang din. There are benefits. The fear of the Lord will produce certain benefits in our lives. So don't forget, kapatid, na meron tayong benepisyo. Laging may benepisyo sa pagsunod, sa pagsamba, sa pag-worship sa ating Panginoon, sa pagbibigay sa ating Panginoon, sa pagkatakot sa Diyos. There are always blessing. Kapatid, don't forget that, laging may blessing ang Diyos. So benefits produced by the fear of the Lord. Ano yun? Number one, it gives wisdom in our lives. Pag ang isang tao may fear of the Lord, it gives wisdom in our lives. Nagkakaroon ng dunong, nagkakaroon ng runong, nagiging matalino ang isang tao. Paano ba nagiging matalino ang isang tao? Kapag nakita mo manito at hindi mo ginawa, ang tawag na sa tao doon ay matalino. At alam mo, tama ito, at patuloy mo ginagawa ito, ang tawag na sa tao doon ay matalino. Pero, tawag sa isang tao ay mangmang, o gamitin ka po ng word ay bobo, kapag alam ng isang tao na mali na to, at lalo niya pang ginagawa, at ito pati, ini-enjoy niya pa yung mali. Ang tawag ng Bible sa kanila ay mangmang. Bakit? Kasi bakit? Walang fear. Tinakot. Proverbs 1:7 sabi, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs 9:10, sabi ng Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge, of the Holy One is understanding. Kawikaan 1:7 sa Tagalog ng Biblia, ganda po. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Ibig sabihin, yung takot sa Panginoon ay pasimula ito ng kaalaman. Doon nagsisimula yung tunay na kaalaman na meron tayo. So kapatid, hindi ito nakukuha sa anumang mga bagay. So beginning means, balikan ko lang, beginning means the starting point, the first of everything. Kung ito yung unang-una dapat na maintindihan natin sa buhay natin, kapatid. No, isang bagay, sabi natin katuruan, na hindi masyadong naituturo sa atin, pero napaka-importante, kapatid. Importante sa atin. So the best place to start the search for true wisdom is by fearing God. If you want to learn something, gusto mo maging matalino sa buhay, gusto mo maging successful, gusto mong makita yung tunay na meaning ng buhay, nagsisimula ito sa tinatawag na fearing God. By fearing God, magkaroon ng matinding respeto, matinding pagkatakot, matinding pag-worship sa Diyos, matinding pagsunod sa Diyos. So not through books and Googles, kapatid. Of course, books will just give us some insights and learnings. No, even Googles, kapatid, or even sinasabi natin mga AI, napagtanay mo lahat na bibigay, lahat ng information pwede niya ibigay. Pero kapatid, walang buhay ito. There are no life. Walang buhay sa mga bagay na ito. Google will just give you an information na kailangan mo. Pero it will not change your heart. Ang isang bagay na pwede magbago sa buhay natin, kundi ang Diyos na buhay lamang. Ang banal na Espiritu Santo lamang ang pwede magbago ng buhay natin. So we need to surrender it every day, daily. Diba? If everyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. No? So denial, laging mayroong mga bagay na kailangan nating surrender sa buhay natin, kapatid. Lalong-lalo na yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Hallelujah. No. Ano pa? Pangalawa, ano pa benefits na pwede natin matanggap at makakita sa tinatawag na fear of the Lord? So, fear of the Lord, the benefits number 2 is it lengthens and prolongs life. Ganda na ito, kapatid. Hindi lang vitamins,
Hindi lang mga maintenance o exercises o pag-inom ng mga bagay na kung saan para magpahaba ng buhay o yung ano ba yung ini-inject dito para maging bata, no? Yung aging process. Hindi, of course, nakakatulong to, pero hindi yun ang tunay na nagpapahaba sa buhay ng tao, yung tinatawag na fear of the Lord. It lengthens and prolongs life. Proverbs 10:27, sabi mo dito, the fear of the Lord adds length to life, but the years of the wicked are cut short. Sa tao sa Proverbs, Kawikaan chapter 10 verse 27 ang Biblia, sabi dito, ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga taon ng masama ay maiikli lamang. Grabe. Ito. Ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, kapatid. Hindi po ako ang nagsulat niyan. It is the Lord, the Word of God Himself. Yung salita mismo ng Diyos ang magsasabi sa atin, pag nagkaroon ang isang tao ng takot sa Diyos, ito ay tunay na nagpapahaba ng buhay. Salamat sa mga vitamins, salamat sa mga exercises, salamat sa mga information about being long, for having a long life na meron tayo. Lahat yan makakatulong. Pero kapatid, don't forget, yung pinaka-importante sa lahat, which is the fear of the Lord. Hallelujah! Sabi mo nga sa kaliwa, kanan mo, importante ang fear of the Lord. Yan, amen, diba? Nagpapahaba ito ng buhay. Proverbs 9, verse 10 to 11, ang ganda po dito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. For true wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. Ulitin ko sa verse 11, sabi niya, for true wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. Proverbs 9, verse 10 to 11. So fear of the Lord keeps us from chasing harmful, hurtful, and damaging things. Kumbaga, ang fear of the Lord, ito yung mga bagay na humahantang sa atin para hindi mo habulin yung mga bagay na makakasama sa atin. Harmful, hurtful, nakakasakit sa atin. Damaging things, nakakasira sa atin. It gives us a healthy perspective of the things that are bigger, stronger, and larger than we are. Nagbibigay ito ng isang napakalaki, kapatid, napakalaki. Sobrang napakalaki sa buhay na meron tayo. Saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Fear of the Lord, kapatid. Don't forget that. I pray sa mga nanonood ngayong gabi na to, I pray na magkaroon ng impartation of life tonight. I pray, in the name of Jesus, magkaroon to ng impartation. Yung mga kasama namin, yung mga tao nanonood na you feel para you take it for granted, yung grace, yung mercy of the Lord, and then you have a double life, kapatid, meron kang the double life. Sunday, Christian ka, pagdating naman dito to Saturday, nasa mundo ka, this is your night. I pray this is your night. No? Surrender your life again and offer your life to God, kapatid. Kung gusto mong humaba ang iyong buhay at maging masaya ang iyong buhay. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Number 3, anong benefits na pwede natin makakita in fearing the Lord, fearing God? Number 3, turns us away from danger. Ito ay naglalayo sa atin sa kapahamakan. Whether we like it or not, ang mundo natin ay fallen, corrupt, o sabihin natin ano pa, damage, ano pa, papunta na po sa chaos yung word na meron tayo. At wala ka naman pwedeng sandalan dito, wala kang pwedeng hawakan na hindi masisira. Everything will pass away. Pero sabi ng Panginoon, but my word will not pass away. We still remain. So it turns us away from danger. Proverbs 14:27, sabi dito, the fear of the Lord is a fountain of life, turning a person from the snares of death. Could you imagine, kapatid, the fear of the Lord is a fountain of life. Ibig sabihin yung isang tao, takot sa Diyos, meron siyang bukal na buhay sa loob. Grabe. Imagine bukal, spring, fountain of life. Kasi na fountain, bubulwak, bukal na buhay, malinis na buhay, masaganang buhay, panalong buhay. Hallelujah. Fear of the Lord, yung kapatid. Wow, I pray. Kapatid, bumalik ka sa Diyos. I pray bumalik ka sa Diyos. This is your opportunity tonight. The fear of the Lord is a fountain of life. Kaya kapatid, kung gusto mo makakita na tinatawag na true life, the Zoe life, makikita lamang to sa ating Panginoon.
At isa sa atin, taglayin mo yung fear of the Lord. Na I don't want to displease my God. Ayaw kong ipahiya ang aking Diyos na buhay. Alam niyo po, gusto ko na kayong meron po isang kinakatakutan at lagi ko po sinasabi po sa LPAT members ko po, sa district ko po. Isa sa mga kinakatakutan ko, sabi ko, alam mo, mga anak, mga junakis, mga kuya, sabi ko, isa lang sa mga kinakatakutan ko sa buhay ko ay yung mawala ako sa Lord. Mawala ako kay Lord. Yung bang mag-fall away ako. Mag-backslide ako. Isa sa mga matinding kinakatakutan ko. Kaya ayaw kong bubagsak. Bakit? Mahal ko ang Diyos na buhay. Mahal ko ang Diyos na lumikha sa atin. Ganun din kapatid, ngayong gabi na to, I want to challenge you kapatid. Don't turn away from our God. Lumayo ka sa mga bagay na alam mo makakasira sa iyo, makakasira sa buhay mo. Mga relasyon na hindi maganda. Kapatid, number one, kung meron kayo mga relasyon na hindi maganda sa iyong gabi na to at naririnig mo to, it is better for you to leave that relationship para at i-honor ang Diyos na buhay. Mas magandang iwan mo itong forbidden relationship na hindi maganda, di kaaya-aya sa Diyos at ibalik ang sarili mo para sa ating Panginoon. It will prolong your life. Pagbibigay ito ng buhay sa iyo at makakaiwas ka. Meron kang mga vices, meron kang tinatawag na hidden sin, secret sin na alam mong ikaw lang nakakaalam at hindi alam na ibang tao. This is your time to surrender it to God. Meron kang nakagalitan, ang tagal-tagal mo ng galit, kapatid. Ilang beses nang sinasabi ng Diyos sa iyo, forgive, forget, kapatid. Hanggang ngayon, ikaw na lang ang tigas-tigas ng puso mo. I want to tell you tonight, ito yung sinasabi ng Proverbs 14:27. Sabi niya dito, the fear of the Lord is a fountain of life, turning away from the snares of death. Fear, merong fountain of life. Kapatid ko, merong isang bagay, out from the fullness of the heart, the mouth speaks. So ano pa naman ang puso mo? Nag-speak, lumalabas yan. Ngayon kung meron kang pagkatakot sa Diyos, meron kang respeto sa Diyos, lumalabas din yan. Makaka-apekto ng ating paligid, kapatid. So these are number 3 benefits of fearing God. Hallelujah. So kapatid, kung ikaw sa kapatid, ito yung right time mo to have fear, to surrender your life to God. Kawikaan 14:27, sabi dito, ang takot sa Diyos ay bukal ng buhay upang makaiwas ang tao sa mga bitag ng kamatayan. Bitag, alam mo yung trap of death. Kung saan, di ba, nanguhuli ng baboy ramo, may butas sa malalim kasi may mga patusok. Pag tumalon yung baboy ramo o anything, patay agad. So ganito yung tinatawag na fear of the Lord. Ito yung protect sa iyo sa danger para hindi ka lalong mapahamak. Yung takot sa Diyos. Hallelujah, kapatid. Taglayin mo to sa ngayong gabi na to. Fountains and water sources have played an important role in life or in history. And are essential to life. Yung tubig ay essential, kapatid. Hindi ka uminom ng tubig, naku po, napakahirap. Mahirap. It is a symbol of pureness and vitality which gives strength and energy. Lagi ito nagbibigay ng lakas. Nagbibigay ito ng energy sa atin. So, kapatid, I want to tell you, kapatid, this is your opportunity, to go back to God. The fear of the Lord is like a fountain of life that continually springs up with clear and clean water which brings spiritual vitality and strength. Kaya malinis, kaya malakas yung isang tao. Kasi bakit malinis yung kalooban? Hindi kayang buwagin ng tukso, ng problema, o anumang mga bagay sa mundo ang isang tao na may takot sa Diyos. Isang tao na may matinding respeto sa Diyos. Isang tao na may matinding pagsamba sa Diyos. This enables every Christian to walk cleaner and closer to God, therefore avoiding the temptation and traps of the devil. Ina-avoid niya na yung trap ng devil. Ganda, kapatid? Saan ka pa? I pray, talaga, my prayer tonight is that after this message, magkaroon ng transformation yung puso mo at manambalik ka para sa ating Panginoon. Number 4, benefits. Number 4, it brings satisfaction and makes life better. Ganda na ito. Kapatid, walang tunay na satisfaction sa mundo. Kahit na magkaroon ka ng malaking account, thank God, kung may praise God, that's blessing from the Lord. Kung meron ka malaking account, napakalaki na account mo sa bangko,
ang dami mong ari-arian, kilala ka, marami kang kaibigan, pero hindi mo kilala ang Diyos. It doesn't bring anything into our lives. Wala at walang pwedeng mag-add at dalhin sa puso natin. Bakit? Everything will just come to nonsense. Lahat kasi tayo darating sa time, ang equalizer natin is death. So ano mangyayari kapatid sa ipinundar mo, sa kinuha mo, sa marami kayamanan na meron ka, kung isang araw kakatok ka Diyos at kukunin na yung buhay na meron tayo. According to the Bible, it says, what good will it be for a man? He gains the whole world, yet forfeit his soul. Anong mapapala ng isang tao na makuha niya man ang buong mundo, pero mawawala ang kanyang kaluluwa? At ano ang pwede niyang gawin in exchange for his soul? So, ano ang pwede niyang gawin para magkaroon ng palitan ng kanyang kaluluwa at maisalba ang kanyang kaluluwa? Now, ulitin ko dito, it brings satisfaction and makes life better. Kapatid, kahit na kaunti lang na meron ka ngayon, ngayong Christmas, ano? Ang message ko sa iyo, thank you, ang mabait ninyo. Ganun, no? Kumanta bigla, no? Ano man, sabihin mo, no? Ubus na ang entertainment mo, wala ka pang bonus. Example, wala pa kami bonus. No? Ano meron ka ngayon? It brings satisfaction and makes life better when you have the fear of the Lord in your life. The reason for Christmas is not just about gift giving or sabihin natin about the celebration of Christmas. But the real reason of Christmas is to worship the Lord, is to honor Him, is to give praise to Him. Yun po ang pinaka-real reason para tayo kapatid, maging masaya tayo. Thank God po sa mga gifts na piniprepare natin, sa mga gifts na binibigay niyo sa amin. Thank you. Maraming salamat. And don't forget din kapatid, we have to give something from the Lord, for the Lord. Ano yung pwede natin ibigay na importante sa Panginoon ngayong Christmas? Maganda kapatid yung puso mo. Maganda yung fear of the Lord, yung pagkatakot sa Diyos, yung patinding pagsamba sa Diyos. Proverbs 15 verse 16 sabi dito, better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Sabi ng Tagalog version, sabi mas mabuti pang maging mahirap na may takot sa Panginoon kaysa maging mayaman na ang buhay ay puno ng kaguluhan. Praise God, kung mayaman ka and you have the peace of God and you know God and you have the relationship with God, ang tawag doon blessing. That's a great blessing. Pero masyadong kawawa. Pity the man. Nakakaawa ang isang tao na kumbaga, meron siyang lahat ng bagay pero wala siya yung pinaka-importanteng bagay, ang Diyos na buhay. So, kapatid, these verses teaches us that it is better to have limited resources, funds, money, possessions, and be in the will of God than it is to have plenty but filled with troubles and cares. Grabe, ang hirap yata na ang dami-dami yung ari-arian pero ang lungkot-lungkot ng buhay mo. So, ang dami-dami yung blessing pero hindi ka masaya. Sobra-sobra yung mga tinatanggap mo ngayong Pasko na to, you have everything pero hindi ka rin masaya. Gusto mo sumaya, i-share mo sa bawat isa. At mag-share ka. Yun ang sikreto ng buhay. Sharing our lives to our God and share our lives to people around us. Loving God, loving people. That is the two greatest commandment of our love. Of our God. Kapatid, huwag natin kalimutan yun. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa-tao. That sums up the whole law. Kapatid, kaya gusto mo sumaya, no, don't forget. Ito yung pagkakataon natin. Pwede natin ibigay po sa ating Panginoon. Hallelujah! Number 5. Ano pa number 5? What are those benefits we can receive from having a fear of the Lord sa buhay natin? Number 5, it brings great rewards and blessings. Grabe. Nagdadala ito daw ng matinding rewards, matinding kantimpala at pagpapala sa atin. Proverbs 22 verse 4, sabi dito, humility is the fear of the Lord. The humility is the fear of the Lord. Its wages are riches and honor and life. Ang pagpapakumbaba ay isang patunay na mayroong pagkatakot sa Diyos. At ang kabayaran nito ay automatic karangalan, ano daw? Karangalan, kayamanan, karangalan at buhay. Tingnan po natin yung Tagalog version, napakaganda nito. Sabi, ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon. So parasya na, pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan at buhay.
Wow, saan ka pa? Rewards and great blessings awaits those who fear God. May laging may naghihintay sa isang taong may pagpapakumbaba at merong takot sa Diyos. Laging may naghihintay, kapatid. Kapitan mo yan. Huwag mong bibitawan yan. Kapatid, naniniwala ako yung blessings mo padating na. Hallelujah. Kapitan mo lang yan. Lalo ka magpakumbaba. Lalo ka tumawag sa Diyos. Lalo ka mag-worship. Lalo ka magbigay. Lalo mo itodo yung buhay mo sa Diyos, kapatid. May matinding biyaya. May matinding blessings sa mga taong laging taglay ang pagpapakumbaba at ang pagkatako sa Diyos. The person who chooses to walk in the fear of the Lord can experience both, experience riches, both spiritual and physical. Pag sinabi natin honor with integrity and righteousness and life abundantly. Grabe, no? Punong-puno ang biyaya ng isang tao may takot sa Diyos. Convince ka naman, kapatid, pandemya pa lang yan. So meron pa tayo. No? Pang-anim na benefits ng isang taong meron takot sa Diyos. Number 6, it encourages holy and righteous living. Ito daw ay nagpapakita at nagtutulak sa atin para magkaroon tayo ng tama na malinis sa pamumuhay at maganda at malinis sa pamumuhay para po sa ating Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 7, sabi dito, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Kawikaan chapter 3 verse 7 na salita ng Diyos Bible. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. So the person who truly reveres God decides not to do anything that brings disgrace and dishonor His name. They choose to fear the Lord. They choose to fear the Lord and flee from evil. Just like sabi po kanina si Joseph versus the Potiphar's wife, diba? Kumbaga talaga siguro, lahat na ng pabango, lahat ng pagpapaganda, no? At paano ahili si Joseph, at hanggang na tayo na talagang inakbayan na siya, kinapitan na siya, tapos tinanggal niya, nakuha yung kanyang cloak, sabi niya, I cannot do such a wicked thing to my God. No, ang ganda nung verse na yun. Bakit po? Dahil matindi ang kanyang pagkatakot sa Diyos. Kapatid, these are just some of the benefits. Marami pang benepisyo ang fear of the Lord, ang pagkatakot sa Diyos. Marami pa, napakarami pa, kapatid. But tonight, kapatid, itong anim na to will encourage us, magbibigay na sa atin ng isang bagay na alam mo makakatulong sa atin. Ulitin ko, kapatid, if you are watching this message tonight, at meron kang tinatawag na double life, meron kang secret sin, meron kang hidden sin, may mga bagay na hindi pa maayos sa'yo. Pero i-enjoy mo na. Kumbaga, yung tama, ay yung mali, iniisip mo tama na. Kasi ginagawa ng marami. Compromising effect, tinatawag natin. I pray tonight, kapatid, you surrender your life to God again and bow and worship Him. Wala nang pinakamatinding at pinakamagandang pwedeng gawin ang isang tao, kundi ang pagpapakumbaba at magpasakot sa isang Diyos na buhay. Sumunod sa kanyang kautusan. So, in our conclusion for tonight, fearing the Lord always brings blessings, rewards, and fulfillment in life. Laging nagbibigay ito ng pagpapala. Nagbibigay ito ng gantimpala. Nagbibigay ito ng fulfillment in life. Satisfaction. Kaya ngayong Pasko, ang message ko ito, thank you, ang babait ninyo. Ano ba yan? Kumanta na naman ako. So God's wondrous nature, name, word, and works should motivate and encourage us to fear Him. Yung word niya pa lang, yung pangako niya pa lang sa atin, yung ginagawa pa ng Diyos sa atin, yung pagbabantay niya, yung protection niya, yung pagpapatawad niya, yung biyaya niya, yung buhay na binigay niya sa atin, should motivate and encourage us to fear Him. Dapat ito yung nagmo-motivate. Ayoko saktan ang Diyos ko. Ayusin ko palalo ang buhay ko. Ayoko mawala sa Kanya. Ayoko malaglag sa Diyos. Ayoko mag-backslide. Dapat ganun, kapatid. Yung puso natin sa Panginoon. Bakit? Kasi ito ang importante. So for our God is an awesome God, a great and glorious God. He is mighty in power and compassionate in mercy. And all His works bring glory to His name. So kapatid, tonight, I want to pray for you, kapatid. If you are that person, you know something from your heart, meron ka isang bagay na alam mong kailangan mo itama sa Panginoon. Walang ibang time, walang ibang
panahon na tama, right timing, kundi now. N-O-W. It's now. It's now. Panahon ng pagsuko ng buhay. Panahon ng pagpapakumbaba. Panahon na kung saan i-honor ang Diyos. Panahon na kung saan magkaroon ng matinding pagkatakot sa Diyos. Lumayo sa mga bagay na alam mong displeases na Lord. Mga bagay na magpapabigat ng kanya ng mga bagay na sabihin natin hindi magiging maganda para sa kanyang pangalan. Makakasira para sa atin. Kapatid, itong gabi na to, I want to challenge you and I want to pray for you tonight. Na kung saan itong time na to, taglay yung fear of the Lord. Tanggapin mo yun. Fear God, not men. Kung meron ka mang katatakutan, hindi yung mga tao, hindi yung mga sitwasyon o yung mga problema na meron tayo. Pero magkaroon ka ng matinding pagkatakot, matinding pagrespeto, matinding pagpapakumbaba sa Diyos na buhay. I want to pray for you tonight. Manalangin po tayo. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa gabi na to. Alam namin na meron kang magandang panawagan sa buhay namin. And sometimes or oftentimes, we neglect or we take you for granted in our lives. Most of the time, Panginoong Diyos, nasanay na lang kami sa grace, nasanay na lang kami sa mercy, nasanay na lang kami parating humihingi ng tawad, at humihingi ng panahon lagi. Pero sa totoo lang, hindi naman namin natataglay yung word na fear of the Lord. Tonight, we decide, Lord God, nagdedesisyon kaming lahat, nagtaglayin ang pagkatakot sa Diyos. Pagkatakot sa iyong pangalan, pagkatakot sa iyong mga gawain, pagkatakot sa iyong salita. Lord, I pray tonight, Lord God, hayaan mo bilang mga anak mo, ito yung aming taglayin. The love of God and the fear of God must go hand in hand. Hindi pwedeng paghiwalayin itong mga bagay na to. Hindi pwedeng mahal ka namin, pero hindi kami lumalayo sa kasamaan. Dapat laging inaayos namin ang buhay namin. Father, tonight, I pray, Lord God, tonight, as we continually, Lord God, worship you, Lord, patuloy kang maluwalhati. And we pray, God, sa mga natitira pang days ng December, Lord God, I pray for your blessings in the name of Jesus, Lord God, sa bawat isa. Kaya po maranasan po namin yung tunay na satisfaction, tunay na fulfillment, tunay na contentment ng buhay. Ang buhay ay galing sa iyo, Panginoong Diyos. At tunay na maranasan po namin lahat ng pangako mo. Salamat, 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 aming Amang Banal, aming buhay ng Panginoong Diyos, Banal na Espiritu Santo. Salamat po na patuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat po, purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah! God bless po sa bawat isa. Merry Christmas and Radiance family, shine where you are. Salamat po. God bless you.